Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Esteban na isang magsasaka na gagawin ng lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang anak niyang si Gian. Nang makahukay siya ng gintong itlog ay inalok siya ng isang mayamang lalaki sa baryo nila na bilhin yun sa napakalaking halaga. Sa una ay nagkaroon ng pag-aalinlangan si Esteban. Ngunit nang makapagdesisyon na siyang ibenta ang gintong itlog, ay isang misteryosong matandang lalaki ang nagnakaw nito. Ano ang dahilan ng misteryosong matanda sa pagnakaw nito sa gintong itlog? Magagawa pa bang mabawi ni Esteban ang bagay na magiging daan upang mabigyan niya ng maginhawang buhay ang kanyang anak? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Gian, ano't nasa labas ka pa? Madilim na. Umuwi ka na't maghahapunan na tayo. Sandali lang po, tay. Babawian ko lang po to si Romeo. Talo pa po kasi ako sa paglalaro namin ng text eh. Uuwi ka ba o ilalaga ko yung mga text mo at ipapainom ko sa yung sabaw? Tatay naman eh. Ano bang tingin mo sa mga text ko, karne ng baboy? Susunod po ako sa inyo. Siguraduhin mo na susunod ka. Kung hindi, ilalaga ko talaga yung mga text mo, maniwala ka sa akin. Naglakad na si Esteban pauwi sa kanilang bahay na nakatayo sa maliit na lupa na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Pagpasok niya ay agad siyang naghain ng hapunan nila ng anak niyang si Gian. Nag-iisang anak ni Esteban si Gian. Halos 10 taon na ang nakakalipas simula nang mamatay ang kanyang asawa nang dahil sa panganganak kay Gian. Kaya simula noon ay mag-isa nang binuhay ni Esteban ang kanyang anak. Magsasaka si Esteban sa taniman ng gulay at mga punong namumunga sa asyenda ng mayamang si Don Lauro. Simula nang magkaisip siya ay doon na siya nagtatrabaho at doon din niya nakilala ang kanyang asawa na kasambahay naman sa bahay ni Don Lauro. Maya-maya pa ay dumating na nga ang anak niya na si Gian. Amoy araw ito at pawisang umupo sa kanilang hapagkainan. Naupo na rin si Esteban sa upuang katapat ni Gian. Wow! Adobong manok ang ulam! Paborito ko to ah! Bagong sahod kasi ako, anak. Saka, mataas ang nakuha mong score dun sa exam nyo. Kaya naisipan ko na ipagluto ka ng paborito mong ulam. Pagkatapos natin kumain, ay maligo ka na ha. Gabing-gabi na pero amoy araw ka pa rin. Tatay naman, syempre, maghapon po ako naglaro sa labas, kaya ganito po ang amoy ko. Talagang sinulit mo na ang paglalaro mo ngayong araw, ano? Lunis na po kasi bukas, tay eh. May pasok na naman po sa eskwelahan. Akmang sasandok na ng kanin si Gian nang mahinang tinapik ni Esteban ang kamay nito. Oops! May nakalimutan kaya tang gawin, anak. Ang maghugas po ba ng kamay, tatay? Okay na po. Naghugas na po ako ng kamay. Doon po sa likod ng bahay bago po ako pumasok dito. Bukod pa doon, hindi ba ang sabi ko, bago dapat tayo kumain, ay magdadasal? Ay, sorry po. Oo nga pala. Nakalimutan ko po kasi. Ang sarap po kasi ng ulam natin ngayon, tay. Napailing habang nakangiti si Esteban. Nagkrus na silang mag-ama at pinangunahan ni Esteban ang pagdarasal. Nagpasalamat siya sa Diyos sa biyayang pagsasaluhan nilang mag-ama. Matapos ang maikling panalangin, ay nagsimula na silang kumain.
Grabe, ang sarap niyo po talagang magluto, tatay. Kayo po ang the best na tatay sa buong mundo. Sus, nambola ka pa. Alam mo kasi, ang nanay mo nagturo sa akin na magluto. Gusto niya kasi na matuto ko na magluto kasi sabi niya, para kahit wala na siya, ay hindi ako magugutom at ang mga magiging anak namin. Tapos po, nagkatotoo po ang sinabi ni nanay. Kaso nga lang, patay na po siya ngayon. Huwag na natin pag-usapan yan at baka magkaiyakan pa tayo rito. Oo nga pala, tay. Narinig ko po na pinag-uusapan po ni na Aling Maming dun po sa tindahan na umatake na naman daw po yung aswang kagabi. Pinasok daw po ng aswang yung bahay ni na Aling Maming. Buntis po pala yung anak ni Aling Maming. Buti na lang daw po, naitaboy nila yung aswang. Aba, daig mo pa mga tsismosa dito sa atin ha. Talagang detalyado ka kung magkwento, Kian. Pero sa totoo lang anak, nakakabahala na yung mga aswang na yan eh. Binata pa lang ako, problema na yan dito sa baryo. Napakatagal ng panahon at nandito pa rin ang mga aswang na yan sa lugar natin. Tay, hindi po kaya taga rito lang po sa atin yung aswang? Hindi ko alam anak. Maaring oo, maaring hindi. Pwedeng taga rito o nakatira sa ibang lugar. Pero ang importante, hindi tayo binibiktima ng kung sino mang aswang na yon. Hindi naman talaga siya magkakaroon ng lakas ng loob na magpunta dito sa bahay. Kasi palaging nakasabit sa pinto yung buntot ng pagi na nabili ko nun sa palengke. Pero tay, nakita niyo na po ba yung aswang po na sinasabi nila? Ako po kasi gusto ko siyang makita kahit isang beses lang eh. Hindi pa anak. Saka wag mo nang pangarapin na makita yung aswang. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa kapag nakita mo siya at nakita ka niya? Siyempre lalabanan ko po siya tay. Palagi ko kayang dala ang tirador ko. Tapos asintado pa ako. Ikaw talaga. Walang panama yung tirador mo sa aswang. Kaya huwag ka nang lalabas kapag madilim na. Huwag ka nang tumulad sa ibang mga bata dyan na kahit hating gabi na ay nasa labas pa't naglalaro. Wala ka mapapala sa kalsada anak. Sige na, tama ng kwentuhan. Kumain na muna tayo. Hindi naiwasan ni Esteban ang mapangiti habang pinapanood niya ang anak niyang si Gian na maganang kumakain. Bilang ama, wala siyang ibang gusto kundi ang maging maginhawa ang buhay ng kanyang anak at masulit nito ang pagiging bata. Kaya kahit nasusugatan, nadadapa at nag-aamoy pawis si Gian sa paglalaro, ay hinahayaan lang niya. Alam niya na parte yon ng pagiging bata na kailangan nitong maranasan. Aminado si Esteban na hindi ganun kaginhawa ang buhay na kaya niyang ibigay sa kanyang anak na si Gian. Hindi sa lahat ng oras ay naibibigay niya ang gusto nito kahit nag-iisa niya lang itong anak. May mga pagkakataon din na hindi niya ito napagbibigyan at para sa kanya ay wala yung problema upang maintindihan ni Gian na hindi lahat ng bagay ay makukuha nito. Pagsapit ng oras ng pagtulog ay magkatabi ng nakahiga sina Esteban at Gian sa papag. Gising pa rin si Esteban dahil hindi pa siya inaantok. Inakala niya na tulog na ang kanyang anak kaya nagulat siya nang bigla itong nagsalita. Tay, tanong lang po. Wala ka po bang balak na mag-asawa ulit? Nakakabigla naman yan tanong mo anak. Sagutin niyo na lang po kasi tay. Ay nako, ikaw talagang bata ka oh. Sa ngayon anak, ay wala pa akong balak. Mahal na mahal ko kasi ang nanay mo. At para sa akin, ay wala nang makakahigit pa sa kanya. Pero hindi ko rin masasabi. Ayoko magsalita ng tapos. Teka, bakit mo pala naitanong yan? Kasi po, tinutukso po ako ng mga kaklase ko Nawala daw po akong nanay. Ang sabi po nila, nabuo niyo raw po ako nang mag-isa lang kayo. Ano ba yung mga sinasabi ng mga kaklase mo?
Ano ba sa tingin nila ako, ha? Anaconda? Bakit, Tay? Kaya po bang magbuntis ng anaconda ng siya lang? Oo, anak. Nabasa ko yun sa isang libro nung nag-aaral pa ako eh. Pero balik tayo sa panunukso ng mga kaklase mo na yon. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi nila na wala kang nanay. Meron kang nanay. Pero hindi na natin siya kasama ngayon. Nandun na siya sa langit, kasama ng mga anghel at ni Jesus Christ. Sana po pala. Hindi na lang po ako nabuo at ipinanganak para hindi na po namatay si nanay. Anak, huwag mong sabihin yan. Sigurado ako na masayang nanay mo kasi may naiwan siya sa akin nang mawala siya. At ikaw yun. Kung hindi ka nabuo, malamang susunod na kagad ako sa nanay mo sa kabilang buhay. Basta. Huwag mo nalang intindihin yung mga nanunukso sa'yo, lalo na't hindi naman totoo mga sinasabi nila eh. O siya, sige, mabuti pa'y matulog ka na at maaga ka nang gigising bukas dahil may pasok ka sa eskwela. Kinuha ni Esteban ang pamaypay at pinaypayan niya si Gian para hindi ito masyadong mainitan. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatulog na nga ang bata. Hindi manhid si Esteban para hindi niya maramdaman na naghahanap si Gian ng pagmamahal ng isang ina. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat upang maiparamdam dito ang pagmamahal, hindi lang ng isang ama, kundi maging ng isang ina. Kinabukasan ng umaga, matapos na mag-almusal, ay pumasok na sa eskwelahan si Gian. Nang maiwang mag-isa si Esteban sa bahay, ay naligo na siya dahil kailangan bago sumapit ang 8:00 ng umaga ay nasa hasyenda na siya ni Don Lauro. Nang matapos na si Esteban sa paliligo at sa paghahanda, ay umalis na siya ng bahay. Naglakad siya patungo sa hasyenda na matatagpuan sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pagdating doon, ay agad na sumabak si Esteban sa pagtatrabaho. Nagbubungkal siya ng lupa na pagtataniman ng binhi ng talong. Nang lumapit ang katrabaho niya na si Paeng, matalik niya yung kaibigan at ninong din yun ni Gian. Oh, anong ginagawa mo rito, paring Paeng? Hindi ba'y nakatoka ka ngayon sa taniman ng mangga? Ayoko muna ron, paring Esteban. Tumakas nga lang ako dun eh. Ha? Bakit? May nangyari ba? Meron, pare. Parang dragon na naman si Don Lauro. Ayun, pinagmumura niya yung mga trabador sa taniman ng mangga. Napesti kasi yung mga bunga eh. Kailangan ng madeliver ang mga yun sa bayan. Mamaya, isa pa ako sa masama sa pagbabayari niya ng mga nasirang bunga ng mangga eh. Hindi naman kasi kasalanan ng mga trabador kung bakit ganun na nangyari. Bakit kailangan sa kanila ibabawas yung lugi niya? Nako, subukan mong sabihin niya kay Don Lauro. Sigurado ako na mawawalan ka ng trabaho. Kilala mo naman yun eh. Ayaw nun nang sinasalukat siya. Para sa kanya ay palaging siya ang tama. May katotohanan ang sinabing yun ni Paeng. Mismong si Esteban ay naranasan na ang bagay na yun kay Don Lauro. Dati kasi ay nais ni Don Lauro na gumamit ng kemikal na fertilizer sa mga tanim na kamatis. Hindi niya yun sinang-ayunan at nagmungkahi siya na dapat ay organikong fertilizer ang gamitin. Nagalit sa kanya si Don Lauro at muntik pa siyang sisantiin. Mabuti na lang at nadala niya yon sa kanyang pakiusap. Kaya simula noon, kahit mali si Don Lauro, ay hindi na niya ito sinasalungat dahil alam niyang may posibilidad na mawawalan siya ng trabaho. Pambihira. Iba talaga kapag mayaman, no? Lahat ng mas bababa sa'yo, takot sa'yo. Pasalamat na lang talaga si Don Lauro dahil mas mayaman siya kesa sa akin. Dahil kung hindi, naku po, pagsasasampal-sampalin ko talaga siya ng pera ko. Ang pangit mo namang maging mayaman, pare. Nananampal ka ng pera. Aba, syempre, hindi kita sasampalin ng pera. Kaibigan kita eh. Yung mga kagaya lang ni Don Lauro. Pero alam mo, pare, bukod kay Don Lauro, ay meron pa akong isang kinatatakutan dito sa baryo natin.
Sino naman pare? Yung misis mo ba? Hoy, hindi ako takot sa misis ko. Anong palagay mo sa akin, Andre Saya? Siya ang takot sa akin. Sus, nung nakaraan linggo lang habang nag-iinuman tayo sinundo ka ni kumare. Sinigawan ka lang para ka ng asong bahagang buntot na umuwi. Dapat kasi kahit paminsan-minsan ay susunod din tayo sa mga asawa natin. Pero balik tayo sa isa ko pang kinatatakutan, pare. Yung aswang, pare. Alam mo ba yung bagong kwento tungkol sa aswang na nandito sa lugar natin? Oo, naikwento na yan sa akin ni Giyang kahapon. Yung tungkol dun sa buntis na anak ni Aling Maming. Bukod pa ron, pare. May nakapagsabi sa akin sa kabilang baryo na kahit sa kanila ay may aswang din na umaatake tuwing gabi. Ang ginagawa daw nung aswang ay para bang may hinahanap kasi naghahalugog sa mga bahay-bahay. Tapos kapag hindi niya nakita yung hinahanap niya, ay sa kanya aatakihin yung mga nakatira sa bahay na pinasok niya. Pambihira yan ano daw yung hinahanap ng aswang pare? Hindi ko alam eh. Hayaan mo kapag nakita ko yung aswang, itatanong ko kagad sa kanya. Puro ka talaga kalokohan Hindi ko na alam kung anong totoo at biro sa mga kwento mo Totoo yung kinikwento ko sa'yo, pare. May hinahanap talaga yung aswang na isang bagay na walang nakakaalam kahit sino. Kaya kayo ni Gian, pare, siguraduhin yung nakakandado mga pinto at bintana nyo bago kayo matulog. Dahil hindi natin alam. Baka isang gabi bigla na lang kayong pasukin ng aswang. Yun ang huwag niyang gagawin. Subukan lang niya kasi meron kaming buntot ng pagi sa bahay. Hindi ba ang sabi ng mga matatanda takot daw sa ganun ng mga aswang? Magsasalita pa sana si Paing, ngunit hindi na nito nagawa nang marinig nila ang galit na sigaw ni Don Lauro. Sabay silang napalingon at nakita nila ang mayamang lalaki na nakatayo sa labas ng taniman ng mga talong. Hoy! Kayong dalawa! Anong nagpikwentuhan kayo habang oras ng trabaho? Hindi ba ayoko sa lahat ay yung walang focus sa obligasyon nila sa aking hasyenda? Gusto niyo bang mawalan kayo ng trabaho? Ay, pasensya na Don Lauro. Nagagawa naman po namin ang trabaho namin kahit nagkikwentuhan kami. Matalim ang mga matang naglakad si Don Lauro palapit kina Esteban. Pare naman bakit ka pa sumagot? Ayan tuloy Papalapit na ang dragon sa atin. Yari tayo. Talagang nangangatwira ka pa, Esteban Akala mo ba ay nakalimutan ko na yung sinalungat mo ng aking kagustuhan sa kung paano gagamitin ang fertilizer dito sa aking taniman? Parang mas marunong ka pa sa akin Ikaw na kaya maging amo. Magpalit na lamang tayo. Don Lauro, pwedeng tayo na lang po ang magpalit? Kahit isang araw lang Pangarap ko po kasing maranasan na maging mayaman Ano sa tingin mo? Nakikipagbiruan ako, Paing? At anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sa manggahan kita pinagtatrabaho ngayon? Talaga nagawa mo pang tumakas dun para hindi ka makasama sa mga babawasan ko ng sahod dahil sa kapalpakan nyo sa manggahan ko. Pare, bumalik ka na sa manggahan. Don Lauro, pasensya na Hindi na po kami magkikwentuhan. Hindi na sumagot pa si Don Lauro. Nanatiling matalim ang tingin nito kina Esteban bago yun naglakad palayo. Nang wala na ang amo nila, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Paing. Ay, nako! Butit, wala na si Don Lauro. O paano? Babalik na ako sa manggahan. Minalas pa nga kasi mababawasan pa ang sahod ko. Buwisit na yan. Mabuti pa nga pare. At baka kapag nagtagal ka pa rito, makita ka ulit ni Don Lauro. Anak ko, baka wala ka ng sahuri ng tuluyan. Umalis na si Paing habang si Esteban ay ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Lahat ng trabahador sa asyenda na yon ay batid ang kalupitan at hindi patas na pagtrato ni Don Lauro. Ngunit dahil wala na silang mahahanap na trabaho, wala na silang magagawa kundi ang magtiis at masanay sa hindi magandang ugali ng kanilang amo. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang oras na pag-uwi ni Esteban sa kanilang bahay. Pagdating niya
ay naroon na si Gian na abala sa pagsusulat sa notebook. Sinalubong siya ng bata upang magmano. Mukhang pagod na pagod po kayo, tay ah. Hindi naman. Kundi talagang pagod na pagod. Ang dami naming ginawa ngayon sa asyenda, anak. Oo nga pala, linisin mo na tong isda para mamaya ipiprito ko na lang. Kinuha ni Gian ang mga isda na nakalagay sa plastik at dinala nito yon sa kanilang batalan. Sinimulan agad nitong linisin ang mga isda. Nang matapos si Gian ay bumalik yon sa pag-aaral. Pinanood naman ni Esteban ang kanyang anak habang abala yon sa pagsusulat. Kahit papano ay nawawala ang pagod niya kapag nakikita niya si Gian. Kaya sa kabila ng nakakapagod niyang pagtatrabaho, basta't makita lang niyang nasa maayos na lagay ang kanyang anak, ay masaya na siya. Mahimbing nang natutulog si Esteban sa tabi ng kanyang anak. Ngunit naputol ang pagtulog niya nang maraan siyang yugyugin sa balikat ng kanyang anak. Humarap siya rito at pupungas-pungas na nagtanong. Bakit ba yun, anak? Kailangan mo ba ng tubig o magpapasama ka ba sa pagpunta sa banyo? Hindi po, tay. May narinig po kasi ako sa likod ng bahay natin eh. Para bang may tao. Pakinggan niyo po. Hindi muna nagsalita si Esteban. Napagtanto niya na totoo nga ang sinabi ni Gian. Aba, oo nga no. Parang may naghuhukay sa lupa. Sino po kaya yun, tay? Malamang anak ay aso yun. Yung aso di Mangkulas. Palaging ganun yun eh. Hindi ba't ilang beses nang inirereklamo yun ng mga tao dahil mahilig magkalkal ng basura ang asong yun? Ano pong gagawin natin? Baka kinakalkal na po yung basurahan natin, tay. Hayaan mo lang siya. Bukas ay lilinisin ko na lang. Sige na. Matulog ka na, anak. Huwag mo na lang yung pansinin. Bumalik na sa pagtulog ang mag-ama at nang dahil sa labis na antok ay agad namang nakatulog si Esteban at hindi na niya binigyan ng pansin ang ingay na nagmumula sa likod ng kanilang bahay. Maagang nagising si Esteban pagsapit ng umaga. Gaya ng karaniwan niyang ginagawa ay nagluto na siya ng almusal. Ginising na niya si Gian upang makaligo na ito. Matapos maligo ni Gian, ay sabay na silang kumain. Nang umalis na si Gian para pumasok sa paaralan, ay doon naalala ni Esteban ang ingay na narinig nila sa likod ng bahay. Nagtungo si Esteban sa likod ng kanilang bahay upang tignan kung kinalkal nga ng aso ang basurahan na naroon. Aba, maayos naman ang basurahan namin ah. Ano kaya yung ingay na narinig namin ni Gian kagabi? Iginala ni Esteban ang paningin niya sa paligid. Naghanap siya kung merong nagbago roon o kung merong kakaiba hanggang sa may napansin siya sa lupa na nasa tabi ng puno ng kamyas. Medyo buhaghag ang lupa roon na parabang hinukay ang parting yun at muling tinabunan ng lupa. Nilapitan yun ni Esteban upang makita niya ng malapitan hanggang sa kinuha niya ang pala at sinimulan niyang hukayin ang parting yun ng lupa sa likod ng kanilang bahay. Makalipas lang ang ilang minuto ay isang bagay ang nakita niyang nakabaon doon. Isa yung malaking itlog na halos kasing laki ng bola ng basketball. Ang kakaiba pa sa itlog ay ang kulay nun. Kulay ginto ang itlog at meron yung kabigatan. Anong klaseng itlog ito? Napakalaki naman yata nito para sa isang pangkaraniwang itlog. Napuno ng pagtataka si Esteban. Ngunit dahil kailangan niya nang pumasok sa trabaho, ay binalot muna niya yon sa tela at itinabi sa ilalim ng kanilang papag. Habang naglalakad si Esteban papunta sa asyenda ni Don Lauro, ay narinig niya ang pagtawag ni Paeng sa kanya. Sumabay si Paeng sa paglalakad ni Esteban. Pare, alam mo ba? May nakakita pala sa aswang kagabi. Sino na naman ang inatake ng aswang?
Hindi nila kilala yung inatake. Basta nakita nila yung aswang na may hinahabol na isang lalaki. Parang galing daw sa gubat yung lalaki. Kilala mo naman ang mga tao rito. Hindi sila makikialam kasi baka sila pa ang pagbalingan ng aswang, di ba? Hindi nakuha ang atensyon ni Esteban sa sinabing yun ng kumpare niyang si Paeng dahil ang utak niya ay nasa itlog na nahukay niya sa likod ng kanilang bahay. Wala siyang ideya kung paanong nagkaroon ng ganong itlog doon at kung sino ang naglagay noon. Sandali nga lang pare, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ano ba tumatakbo sa utak mo ngayon? Itlog pare. Ano ka mo, itlog? Anong meron sa itlog? May alam ka bang itlog na malaki? Yung malaki talaga Ha? Hindi naman malaki ang itlog ko eh. Ibang itlog ang tinutukoy ko pare. Seryoso ko. Huminahon ka lang, Esteban. Itlog lang pinagtataasan mo ko ng boses. Sa pagkakaalam ko, ang malaking itlog, yung sa ibong malaki, ano nga ba tawag doon? Ostrich. Ostrich yun. Baka ostrich ang ibig mong sabihin pare. Teka, oo nga no. Siguro nga itlog lang yun ng ostrich na kinulayan. Ano pare, di kita maintindihan. Anong binubulong mo? Wala. Bilisan na natin ang paglalakad kasi paniguradong mapapagalitan tayo ni Don Lauro kapag nahuli tayo sa oras ng pasok natin sa trabaho. Tara na. Nagmamadali na ang dalawa sa paglalakad. Pagkarating nila sa asyenda ay nagsimula na silang magtrabaho. Sandaling nawala sa isip ni Esteban ang kakaibang itlog nang maging abala na siya sa mga gawain niya sa asyenda. Nang makauwi na si Esteban mula sa pagtatrabaho sa asyenda, ay nagulat siya nang pagdating niya sa bahay ay hawak na ni Gian ang kakaibang itlog. Nagmamadali niyang nilapitan ang kanyang anak at kinuha rito ang itlog. Paano mo itong nakita anak? Hindi mo dapat ito pinapakialaman. Bigla na lang pong gumulong yan mula po sa ilalim ng papag Nang dumating po ako, akala ko nga po bola pero malaking itlog po pala. Ano po bang klaseng itlog yan, Tay? Bakit ang laki? Saka, saan niyo po yan nakuha, Tay? Ang totoo nahukay ko to kaninang umaga sa likod ng bahay natin. Parang may nagbaon nito doon Hindi ko rin alam kung anong klaseng itlog to anak. Ang sabi ng ninong Paeng mo baka raw itlog ng ostrich. Ang ipinagtataka ko lang, wala naman ostrich dito sa lugar natin At ang nakapagtataka rin ay bakit kailangang ibaon nito doon sa likod ng bahay natin. O di ba? Oo nga po, Tay, nakapagtataka nga po yan. Pero hindi po ba pwedeng ulamin na lang natin yan, Tay? Sigurado po, busog na busog po tayo sa laki ng itlog na yan. Gian, hindi natin ito pwedeng kainin dahil baka nakakalason to. Ang naisip ko nga itabi na lang muna ang itlog na to Malay mo, merong may-ari nito tapos hanapin. Di maibabalik natin to sa kanya. Sayang naman po. Akala ko pwedeng kainin. Kailangan siguro natin ng napakalaking kawali para lang maluto po yan, no? Ikaw talaga. Puro pagkain ang nasa isip mo. Oo nga pala. May assignment ka ba? Meron po tayo sa matlam po. Mamaya ko na lang po gagawin kasi madali lang naman po yun Pwede po bang maglaro po muna ako sa labas? O sige. Pero umuwi ka bago mag-alas 6 Alam mo namang hindi pwedeng gabi nasa labas ka pa. Baka mamaya biglang umatake yung aswang. Opo, Tay, uuwi po agad ako bago po dumilim. Salamat po, Tay, alis na po ako. O sige, mag-iingat ka. Masayang lumabas ng bahay si Gian. Pinagmasdan ng mabuti ni Esteban ang hawak niyang itlog. Hindi pa rin siya makapaniwala na may ganung uri ng itlog na kulay ginto. Mas lalo tuloy lumakas ang kuryosidad niya kung anong uri ng itlog yun. Nang mga sumunod na araw ay patuloy pa rin si Esteban sa pag-iisip kung ano nga ba ang itlog na kanyang nahukay. Hinintay niyang kusang mabasag yun upang malaman niya
kung anong klaseng hayop ang nasa loob ng itlog. Pero halos 1 linggo na ang nakakalipas ay hindi pa rin nababasag ang gintong itlog. Umasa na lamang siya na isang araw ay may taong maghahanap sa itlog at kapag nangyari yon, ay hindi naman siya magdadalawang isip na isoli yon. Isang gabi, kakatapos lang maghapunan ni Esteban at Gian nang dumating si Paing na may dalang alak at pulutan. Inaya nito si Esteban na mag-inom dahil birthday daw nito. Pumayag naman si Esteban dahil pareha silang walang pasok sa asyenda sa susunod na araw. Sa harapan ng bahay sila pumwesto habang si Gian ay nagbabasa ng aklat sa loob. Baka mamaya sunduin ka na naman ng misis mo, pare ha? Nagpaalam ka ba sa kanya na magiinom ka rito? No problem, pare. Nagpaalam ako. Pinayagan ako kasi birthday ko naman eh. Saka pag dito ako nagiinom, kampante yun, pare. Alam mo naman ang kumare mo. Ang laki ng tiwala sa'yo nun. Hindi nagtagal ay biglang lumabas si Gian na dala ang gintong itlog. Ninong, tignan niyo po ang nahukay na itlog ni tatay oh. Napakalaki po tapos kakaiba. Gian, ibalik mo nga yan dun sa loob. Sandali lang, pare. Sandali lang. Kau naman, oo. Aba, totoo nga sinabi mo, pare ah. Ang laki nga ng itlog na yan ah. Saka kakaiba ang kulay. Kulay ginto. Halika nga rito, inaanak. At titignan ko ng mabuti ang itlog na yan. Lumapit si Gian kay Paing at inabot nito ang gintong itlog. Manghang-mangha si Paing habang pinagmamasdan yon. Grabe, pare. Ngayon lang ako nakakita ng gintong itlog. Kaya pala, nagtanong ka sa akin nung isang araw tungkol sa itlog dahil dito pala. Saan mo nakuha to, pare Esteban? Diyan lang, pare. Naukay ko sa likod ng bahay namin. Ewan ko. Ang hinala ko meron nagbaon yan dun eh. Hinihintay ko nga na may maghanap pero 1 linggo na. Simula nung mahukay ko yan, wala pa naman naghahanap. Ano ka ba, pare? Baka mapagkakakitaan mo to. Ibenta mo na to. Doon sa palengke. I-auction mo, pare. Sigurado ako na pag-aagawan ito ng mga tao kasi kakaiba ang itlog na to eh. Saan ka ba nakakita ng ganitong itlog? Malaki at kulay ginto pa. Nag-iisa lang to sa buong mundo, pare. Maniwala ka sa akin. Kinuha ni Esteban ang itlog mula kay Paing. Inabot niya yun kay Gian at inutusan niya ito na ibalik na yon sa ilalim ng papag. Makapagsalita ka naman, pare, na nag-iisa lang ang ganong itlog sa buong mundo. Parang siguradong sigurado ka. Aba, sa tagal ko nabubuhay dito sa mundo, ngayon lang ako nakakita ng ganong itlog, pare. Kung ako sa'yo, pagkakaperahan ko yun, pare. Malay mo. Yun na ang time para yumaman kayo dahil sa itlog na yon. Wala akong balak na ibenta yon, paring Paing. Kung wala nang maghahanap nun, sa akin itatabi ko na lamang. Baka kasi swerte ang dala ng itlog na yun sa amin ng anak ko eh. Ikaw bang bahala, pare? Ako naman nagbibigay lang ng suwestyon. Ipinagpatuloy na lang ni Esteban ang kanilang pag-iinom. Nang medyo tinamaan na sila ng pagkalasing, ay nawala na sa gininto ang itlog ang kanilang usapan at napunta na yon sa kung ano-anong bagay. Pagkaubos ng 1 bote ng alak, ay umuwi na si Paing sa bahay nito habang si Esteban ay natulog na matapos na magligpit ng kanilang pinag-inuman. Kinabukasan, dahil walang pasok sa trabaho, ay nasa bahay lang si Esteban. Wala ring pasok sa school si Gian, kaya hinayaan niya yung makipaglaro sa mga bata sa labas. Pagsapit ng hapon, ay naisipan ni Esteban na kumuha ng panggatong na kahoy sa gubat. Inabot din siya ng 1 oras doon bago siya nagdesisyon na umuwi. Pagdating ni Esteban sa bahay, ay inayos niya ang mga nakuwang panggatong. Matapos yun, ay biglang pumasok sa isip niya ang ginintuang itlog sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Tinignan niya ang itlog sa ilalim ng papag at kinabahan siya dahil wala yun roon. Ang unang pumasok sa utak niya
ay baka kinuha yun ng anak niyang si Gian. Lumabas siya at hinanap niya ang kanyang anak. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita niya si Gian na nagmamalaking ipinapakita ang ginintuang itlog sa mga kalaro nito. Malakas na tinawag ni Esteban si Gian. Namutla ang bata nang makita siya at agad yung lumapit sa kanya. Anak naman, hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag mong pakikialaman ang itlog na yan? Talagang inilabas mo pa at pinakita mo pa sa mga kalaro mo. Story na po, Tay. Ayaw po kasing maniwala ng mga kalaro ko na may ganito po tayong kalaking itlog Kaya kinuha ko po sa bahay. Tapos po ipinakita ko po sa kanila. Huwag mo nang uulitin to, anak, ha? Mapapalo na talaga kita. Opo, Tay. Sorry po talaga. O tara na, umuwi na tayo. Hinawakan ni Esteban ang isang kamay ni Gian at magkasama silang naglakad pauwi sa bahay nila. Habang naglalakad ay nakasalubong nila si Don Lauro na nakasakay sa kabayo. Bagyang yumukod si Esteban nang magtama ang mga mata nila ng kanyang amo. Nagtaka siya nang ipahinto ni Don Lauro ang kabayo nito at bumaba ito. Lumapit si Don Lauro sa kanila. Magandang hapon po, Don Lauro. May kailangan po ba kayo sa akin? Sa totoo lang ay wala naman. Dahil namamasyal lang ako. Pero nakuha ng itlog na hawak ng anak mo ang aking atensyon. Saan niyo nakuha ang itlog na yan? Ay, nahukay ko po doon sa likod ng aming bahay. Talagang agaw pansin po ang itlog na yan kasi malaki po tapos kulay ginto pa. Tama ka. Kakaiba nga ang itlog na yan. Tay, umuwi na po tayo. Kailangan ko na pong gumamit ng banyo sakit na po ng tiyan ko. Pasensya ka na, Don Lauro, ah. Pero uuwi na po kami ng anak ko. Mag-iingat po kayo. Napansin ni Esteban na nasa itlog pa rin ang tingin ni Don Lauro. Tila hindi yun makapaniwala na nakakita ito ng ganong klase ng itlog. Hindi na lang yun pinansin ni Esteban at nagmamadali na silang umuwi sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw, ay balik na sa pagtatrabaho si Esteban. Habang abala siya sa pagdidilig ng mga gulay, ay humahangos na lumapit sa kanya ang kumpare niya na si Paeng. Oh, ano na namang ginagawa mo rito, pare? Baka mamaya ay makita ka pa rito ni Don Lauro eh. Hindi ka na dito nakapwesto, di ba? Parang Esteban, si Don Lauro nga mismo nagpapunta sa akin dito. Inutusan niya kasi ako na papuntahin ka sa opisina niya. Ha? Bakit daw? Aba pare, malay ko. Hindi naman niya sinabi sa akin kung bakit Bigla tuloy ako kinabahan, paring Paeng. May mali ba akong nagawa? Hindi ko rin alam pare. Pero mukhang hindi naman siya galit Ang mabuti pa puntahan mo na siya kasi baka nga totoong magalit tayo sa'yo kapag nagtagal ka pa. Iniwanan muna ni Esteban ang kanyang ginagawa at nagtungo na siya roon sa opisina ni Don Lauro na nasa gilid ng mansyon. Bago siya kumatok, ay huminga muna siya ng malalim at nagdasal na sana ay hindi siya papagalitan ni Don Lauro. Matapos yun, ay marahang kumatok na sa pinto si Esteban. Don Lauro, ako po ito si Esteban. Pinatawag niyo raw ho ako. Hindi nakalaki ang pinto. Pumasok ka na. Binuksan ni Esteban ang pinto. Pagpasok niya, ay naabutan niyang nakaupo si Don Lauro sa maliit na sofa. Pinaupo siya nito sa tabi nito at napansin niya na sobrang seryoso ng muka ng kanyang amo. Iyon na nga ho, Don Lauro. Pinuntahan po ako ni Paeng sabi po niya, pinatatawag niyo raw po ako. Oo, pero huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin sa'yo na dapat mong ikatakot. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Esteban. Interesado ako ron sa ginintuang itlog mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Don Lauro? Bibiling ko yun sa'yo. Magkano mo yun ibibenta sa akin? Pasensya na ho. Pero ayoko pong ibenta yung itlog na yun
Naisip ko po kasi na baka merong may-ari nun at baka biglang may maghanap. Matanong nga kita, ilang araw na bang nasa iyo ang ginintuang itlog? Halos 2 linggo na rin po. 2 linggo? Di ba matagal na rin yun? Kung merong may-ari ng itlog na yun, ay sigurado ko na dapat ay meron na naghanap nun. Bakit ho pala interesado kayo sa ginintuang itlog, Don Lauro? Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo ang dahilan? Kaya magsabi ka na, Esteban. Magkano mo yun ibibenta? Don Lauro, pasensya na ho talaga. 100,000 piso. Don Lauro, 200,000 piso. O sige, sagad na natin. 250,000. Bibiling ko ang ginintuang itlog sa'yo ng 250,000. Natigilan si Esteban sa laki ng perang handang ibayad ni Don Lauro para sa ginintuang itlog. Pinagpawisan siya ng malamig at pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila. Oh, bakit bigla ka natigilan, Esteban? Iniisip mo na ba kung ano ang malaking pagbabago na mangyayari sa buhay mo at ng anak mo kapag nagkaroon ka ng 250,000 piso? Sabihin mo nga sa akin, Esteban, ano-ano ang magagawa mo sa 250,000? Para sa isang kagaya mong mahirap, ay malaking halaga na yon. Tama naman ho kayo, Don Lauro. Pwede ko nang maipasemento ang bahay namin. Hindi na kami matatakot ng anak ko sa tuwing may bagyo na baka masira ang aming bahay. Makakapagbukas na rin ako ng maliit na negosyo at masisiguro ko na rin ang pag-aaral ni Gian hanggang high school. Tama! At lahat ng mga sinabi mo ay hindi mo makukuha sa sinasahod mo lang sa aking asyenda. Isipin mo mabuti, Esteban. 250,000 kapalit ng isang itlog na hindi mo naman mapapakinabangan. Pero, Don Lauro, maaari po bang bigyan niyo ako ng kahit konting panahon? Pag-iisipan ko po muna ang magiging desisyon ko kung maaari lamang ho. May takot na naramdaman si Esteban nang biglang tumalim ang mga mata ni Don Lauro. Naramdaman niya na hindi nito nagustuhan ang kanyang naging sagot. O sige, Esteban. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Bukas ng umaga, bumalik ka rito sa opisina ko bago ka magsimula sa iyong trabaho. Aasahan ko bukas na dala mo na ang ginintuang itlog. Huwag kang mag-alala dahil iahanda ko na rin ang 250,000 para magkaliwaan tayo bukas. Sige na, maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Maraming salamat ho, Don Lauro. Lumabas na si Esteban ng opisinang yon at bumalik na siya sa kanyang trabaho. Halos hindi siya nakapag-focus sa trabaho dahil pinag-isipan niya ng mabuti kung dapat ba niyang tanggapin ang nakakatuksong alok sa kanya ni Don Lauro. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay naglakad na si Esteban pauwi sa bahay nila. Kasama niya si Paing na walang tigil ang pagsasalita, ngunit wala roon ang atensyon niya. Patuloy pa rin niyang iniisip ang pinag-usapan nila ni Don Lauro. Kahit malalim ang iniisip, hindi nakaligtas kay Esteban ang matandang lalaki na nasa likuran nila. Nakasuot yun ng sombrero at bahagyang nakayuko. Meron yung hawak na tungkod. Hindi niya pinansin ang matandang lalaki dahil hindi naman niya yon kilala. Oo nga pala pare. Ano palang sabi sa'yo ni Don Lauro kanina? Sekreto yun, pare. Hindi pwedeng sabihin eh. Ano ba yan? Ang damot mo naman pare. Sabihin mo na kasi. Wala ka bang tiwala sa akin? Para saan pa ang pagiging magkumpare natin dalawa? O sige, sasabihin ko sa'yo ah. Pero mangako kang hindi mo ipagsasabi sa iba. Kahit sa asawa mo. Pangako pare, cross my heart. Wala akong pagsasabihan ng kung ano mang sasabihin mo. Teka, parang mabigat ang pinag-usapan nyo kanina. Yun na nga eh. Gusto kasing bili ni Don Lauro yung ginintuang itlog. Nakita niya kasi yun eh nung isang araw nang ilabas ni Gian yung itlog. Oh, magkano raw niyang bibilin?
Kalahating milyong piso, pare. Ano? Kalahating milyon? Sige, sigaw mo pa. Lakasan mo pa para marinig ng lahat. Sorry, pare, sorry. Pero seryoso ba? Bibili ni Don Lauro ng ganong kalaking halaga yung itlog na yon? Oo, pare. Bibili niya talaga. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang interesado siya doon sa ginintuang itlog eh. Para bilhin niya yun sa akin. Tinanong ko siya kung bakit gusto niyang bilhin. Pero ayaw niya sabihin kung bakit. Ano ka ba? Para kang bago ng bago. Ganon talaga ang mayayaman. Kapag may nakita silang kakaibang bagay, gusto nilang makuha kaagad yun. Kumbaga sa dami ng pera nila, ay hindi na nila alam kung paano nila yun gagastusin, lalo na't lahat na yata ng bagay ay nakay Don Lauro na. E ano palang desisyon mo? Sigurado ako na ibibenta mo na yung itlog na yun, tama ba ako? Ang sabi ko sa kanya, pare, pag-iisipan ko muna. Pare naman, huwag mo nang pag-isipan. Ang isipin mo ay yung kalahating milyon. Pare, ang iniisip ko kasi ay baka merong may-ari nung itlog. Hindi ba ibinaon lang yun ng kung sino sa likod ng bahay namin? Oo nga pare, nandun na nga tayo. Pero di ba, sinabi mo rin na baka swerte sa'yo yung itlog. O tama ka sa sinabi mo, kasi ito na nga yung swerte na sinasabi mo. Magiging pera na yung gininto ang itlog na yon. Saka isipin mo yung mga magbabago sa buhay mo. Sa perang yon pare. Maging practical ka na lang. Sandaling natahimik si Esteban upang mag-isip kung ano ang magiging desisyon niya. Nang sandaling yon ay napagtanto niya na baka yun nga ang dahilan kung bakit nahukay niya ang gininto ang itlog. Baka yun ang magiging sagot upang makaahon sila sa kahirapan at maibigay niya ang buhay na gusto niya para sa kanyang anak. Oo nga no. Siguro nga tama ka pare. Ibibenta ko na lang yung kay Don Lauro. Yan! Ganyan ka dapat magdesisyon. Basta, kapag nakuha mo yung pera, magpainom ka ha? Oo na. Alam ko namang alak lang ang kaligayahan mo eh. Naputol na ang usapan ng dalawa nang nakarating na si Paing sa bahay nito. Habang mag-isang naglalakad si Esteban ay napangiti siya dahil naglaro sa kanyang imahinasyon ang napakalaking pagbabagong mangyayari sa buhay nila ni Gian sa sandaling maibenta na niya kay Don Lauro ang ginintuang itlog. Kinagabihan, pagsapit ng oras ng pagtulog ni Esteban, ay inayos na nila ni Gian ang kanilang higaan. Kakahiga pa lang ng mag-ama nang may narinig silang mahinang pagkatok sa pinto. Bumangon si Esteban pero hindi niya muna binuksan ang pinto. Sino yan? Pasensya na sa aking panggagambala ng ganitong oras. Kanina pa kasi ako naglalakad dahil may pupuntahan ako. Makikiusap sana ako sa iyo na baka pwede mo akong bigyan kahit isang baso ng tubig. Uhaw na kasi ako. Sumilip si Esteban sa siwang ng pinto. Nakita niya sa labas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng sombrero at may tungkod. Napakunot ang noo niya nang maalala niya na yun ang matandang nasa likod nila kanina ni Paing habang sila ay naglalakad. Sandali lang po at ikukuha ko kayo ng tubig. Tay, sino po yun? Nangihingi ng tubig anak. Diyan ka na lang at matulog ka na ha. Dumiretso si Esteban sa maliit nilang kusina. Kumuha siya ng baso at nilagyan yun ng inuming tubig. Pinagbuksan niya ng pinto ang matandang lalaki at inabot ang isang baso ng tubig. Tinanggap naman yun ng matanda at mabilis na inubos ang laman ng baso. Kung ganun tatang sampu ba ang punta nyo at gabing-gabi na naglalakad pa rin kayo? Sa Santa Teresita ang tungo ko. Aba, napakalayo pa po nun mula rito. Delikado pa naman dito ng ganitong oras dahil po sa gumagalang aswang. Wala akong magagawa kundi ang maglakad ng ganitong oras. O sige, maraming salamat pala sa tubig. Ito na ang baso mo.
Inabot ng matandang lalaki ang baso. Nang kukunin na yon ni Esteban, ay biglang hinawakan ng matandang lalaki ang braso niya. Nagulat siya nang hinila siya ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa lakas na taglay ng matandang lalaki. Halos matumba siya sa ginawa nito. Biglang hinampas ng matanda ang likod ng ulo ni Esteban gamit ang tungkod nito. Sandaling nagdilim ang paningin ni Esteban at napaluhod siya sa lupa. Tatayo sana siya nang muli siyang hampasin ng tungkod ng matanda sa ulo at yun na ang naging dahilan para tuluyan siyang mawalan ng ulirat. Hindi alam ni Esteban kung gaano siya katagal na walang malay. Ngunit nang magising siya ay nasa tabi na niya si Gian. Umiiyak yun habang niyuyugyug siya. Nakahiga pa rin siya sa labas ng bahay nila at masakit pa rin ang ulo niya. Nang makita ni Gian na gising na siya, ay mahigpit siya nitong niyakap. Tay, akala ko'y patay ka na. Buti buhay ka pa. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba sinaktan ng matandang lalaki? Hindi naman po. Sigurado ka ba? Nasaan na siya? Umalis na po siya pagkatapos po niyang kunin yung gininto ang itlog. Ano ka mo? Kinuha niya yung itlog? Opo, tay. Kahit nangihina, ay pilit na tumayo si Esteban. Pumasok siya sa bahay nila at sumilip sa ilalim ng papag. Nanghina siya nang hindi niya nakita ang gininto ang itlog. Hanggang sa isang bagay ang kanyang napagtanto. Malamang narinig ng matandang yon ang usapan namin kanina ni Paing. Alam niya na may bibili ng itlog na yon sa napakalaking halaga. Kaya niya yun ninakaw. Ano pong sinasabi niyo, tay? Anak, ganito kasi. Gusto kasing bili ni Don Lauro ang gininto ang itlog sa halagang $250,000. Tapos habang pauwi kami ni Paing, ay nasa likod namin yung matandang lalaki na yun. Malamang narinig niya ang pag-uusap namin ni Paing tungkol dun sa itlog. Kaya pinag-interesan niya. Hayaan niyo na po yun, tay. Ang mahalaga po buhay po kayo. Tama ka. Pero ang problema ko ngayon ay kung paano ko ipapaliwanag bukas kay Don Lauro na wala na sa akin ang gininto ang itlog. Nang gabing yon ay hindi nakatulog si Esteban. Bagamat nanghihinayang siya sa pagkawala ng gininto ang itlog, ay labis pa rin siyang nagpasalamat sa Panginoon na walang masamang nangyari kay Gian. Nanatiling gising si Esteban hanggang sa sumikat ang araw. Kahit walang tulog, ay napilitan siyang bumangon upang magluto ng almusal nila ng kanyang anak na si Gian. Makalipas ang ilang sandali, ay naglakad na siya patungo sa asyenda ni Don Lauro. Kinakabahan siya sapagkat sigurado siya na hindi magugustuhan ni Don Lauro ang sasabihin niya rito. Gaya na napag-usapan nila, ay dumiretso siya sa opisina ni Don Lauro. Naroon ang kanyang amo at halatang inasahan nito na darating siya. Matapos siya nitong paupuin, ay nagsimula na silang mag-usap. Nanlaki ang mga mata ni Esteban nang ilapag ni Don Lauro ang 5 bungkus ng pera sa lamesa. Gaya ng aking sinabi, ay narito na ang $250,000. $100,000 kada bungkus ang perang yan. Don Lauro, ang totoo gusto ko na po talagang ibenta sa inyong gininto ang itlog. Aba, mabuti naman. At nag-iisip ka ng tama. Kung ganun, nasa na ang gininto ang itlog? Ibigay mo na sa akin yon. Dahil gusto ko na yon mahawakan. Yun na nga po ang problema May nangyari ho Anong problema sinasabi mo? Huwag mong sabihin na nabasag ang itlog. Hindi po nabasag ang itlog, Don Lauro. May nagnakaw po sa gininto ang itlog. Nanlilisik ang mga matang napatayo si Don Lauro. Malakas nitong inihampas ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Napapitlag si Esteban dahil sa matinding galit ni Don Lauro. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo, Esteban.
Yun na nga ho, Don Lauro. Wala na po sa akin ang ginintuang itlog. Kagabi po nilooban po kami ng isang matandang lalaki. Hindi ko po inasahan na magdanakaw siya. Kaya hindi ko po nadepensa ng sarili ko. Nagawa niya po akong patulugin at doon niya na ninakaw po ang ginintuang itlog. Alam mo ba na napakatagal ko nang gustong makuha ang itlog na yon, Esteban? Alam mo ba kung ilang taon ko nang hinahanap yon? Tapos kung kailan abot kamay ko na, ay sasabihin mo na may nagnakaw? Pasensya na ho talaga, Don Lauro. Kahit nga po ako'y nagtataka kung bakit ho yun ninakaw sa akin. Huminga ng malalim si Don Lauro. Tila napakarami pa sana nitong sasabihin na masasakit na salita. Pero pinigilan nito ang sarili. Muli itong naupo. Pinakalma muna nito ang sarili bago muling nagsalita. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bawiin mo ang ginintuang itlog sa sinasabi mong nagnakaw nun. At kapag nagawa mo yon, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Ano? 1,000,000 piso? Seryoso ko, Esteban. Kaya umalis ka na at simulan mo ng bawiin ang ginintuang itlog. Sige na! Opo, Don Lauro. Masusunod po. Natatarantang lumabas si Esteban sa opisina ni Don Lauro. Habang naglalakad siya palayo, ay isang bagay ang naglaro sa kanyang isipan. Sa mga sinabi ni Don Lauro sa kanya, ay napagtanto niya na matagal na nitong alam ang tungkol sa ginintuang itlog. Kaya naman, mas lalong lumaki ang kuryosidad niya kung bakit gustong-gusto nitong makuha ang naturang itlog. Sa paglalakad ni Esteban ay nakasalubong niya ang kumpare niyang si Paeng. Ngumiti ng malaki si Paeng sa kanya at tinapik siya sa balikat. O ano pare? Kumusta na ang kaibigan kong milyonaryo? Anong milyonaryong sinasabi mo dyan? Aba, kahit kalahating milyon lang yun, ay milyon pa rin yun pare. Oh, wag ka nang magkaila. Nakita kitang pumasok sa opisina ni Don Lauro, kaya sigurado ko na binayaran ka na niya sa pagbili niya sa ginintuang itlog, o di ba? Walang bentahan na nangyari, pare. Ninakaw yung ginintuang itlog sa bahay namin kagabi. Isang matandang lalaki nagpanggap na nanghihingi ng tubig sa akin. Ayun, naawa ko, kaya binigyan ko. Akalain mong bigla niya akong hampasin ng tungkod sa ulo ko. Ayun, nawalan ako ng malay. Tapos kinuha niya yung itlog. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinaktan ng anak ko. Anak ng pera na, naging itlog pa, bato pa. Pero bakit naman pag-iinteresan ng matandang yun yung itlog na yun? Malakas ang kutob ko na yun yung matanda na nasa likod nating kahapon habang nag-uusap tayo. Siguro inisip niya na maibebenta niya pala ng malaking halaga yung itlog. Kaya yun, ninakaw niya. Kapag tinamaan ka nga naman talaga ng kamalasan, oo. Ano palang sabi ni Don Lauro? Di nagalit. Ang sabi niya, bawiin ko yung ginintuang itlog dun sa magnanakaw. Babayaran niya raw ako ng 1,000,000 piso kapag nakuha ko. Aba nga naman, lumaki pa pala ang kikitain mo sa itlog na yun, pare. 1,000,000! Magiging totoong milyonaryo ka na pag nagkataon, pare. Pwede ka nang huminto sa pagtatrabaho mo rito. Ang problema ko ngayon, pare, ay isang kuhahagilapin ng magnanakaw na yun. Pero alam mo, paring Paeng, nagtataka lang talaga ako kung bakit gustong-gustong makuha ni Don Lauro yung ginintuang itlog. Kanina kasi, parang nadulas siya sa sobrang galit niya. Sinabi niya na matagal niya nang hinahanap yun. Ano ka ba, pare? Huwag mo nang isipin ang dahilan ni Don Lauro kung bakit gusto niyang makuha yung itlog. Ang isipin mo ay kung paano mo yun mababawi sa nagnakaw sa'yo. Tama ka, pare. 1,000,000 na ang pinag-uusapan dito, pare. Napakalaking pera nun. At baka masiguro ko ng pag-aaral ni Gian hanggang kolehiyo kapag nagkaroon kami ng ganong kalaking pera. Nang sandaling yon, ay wala nang ibang nasa isip si Esteban, kundi ang muling makuha ang ginintuang itlog. Ngunit ang problema niya ay kung saan niya hahanapin ang matandang lalaki na nanloob sa kanilang bahay nung nakaraang gabi.
Pagsapit ng gabi, habang magkasabay na naghahapunan sina Esteban at Gian, ay nag-iisip pa rin si Esteban ng paraan kung paano niya mababawi ang ginintuang itlog. Ipinaalam niya sa kanyang anak ang pinag-usapan nila ni Don Lauro at maging ito ay natuwa nang malaman sa laki ng halaga ng pera na pwede silang magkaroon kung sakaling magtagumpay ang kanyang ama sa pinapagawa ni Don Lauro. Grabe, Tay. Ang yaman talaga ni Don Lauro para magbigay siya ng 1,000,000 para lang sa isang itlog. Kaya nga anak ang problema ko nga lang ngayon ay hindi ko alam kung saan ko hahagilapin ang matandang magnanakaw na yun. Hindi po ba may nabanggit na lugar yung matanda habang kausap niyo po siya? Nanlalaki ang mga mata ni Esteban sa sinabing yun ni Gian. Oo nga no. Ang sabi niya ay pupunta raw siya sa Santa Teresita. O Tay, baka po nandun siya nakatira. Kung ganun, bukas magtutungo ko sa Santa Teresita. Iahabilin muna kita sa ninong paing mo dahil hindi ko alam kung anong oras ako makakabalik dito bukas. Sige po, Tay. Pero Tay, mag-iingat po kayo ah. Eh di ba andali po kayo napatulog ng matandang yon? Baka malakas po talaga siya. Napatulog niya ako anak kasi hindi ako handa at hindi ko alam na ganun ang gagawin niya sa akin. Pero sa pagkakataong ito ay handa na ako at hindi niya na ulit magagawa yun sa akin. Sinisigurado ko sa iyo yan anak. Kahit paano ay nagkaroon si Esteban ng pag-asa na mababawi na niya ang ginintuang itlog mula sa matanda. Buo na ang loob niya sapagkat alam niya na para yun sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, nang pumasok na si Gian sa eskwelahan, ay nagpunta na si Esteban sa bahay ni Paing. Sakto, napaalis na ang kaibigan niya nang makarating siya roon. O pare, anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba magkasabay pa tayong pumasok sa trabaho? Ang sweet mo naman talaga, pare. Hindi muna ako papasok sa asyenda ngayong araw, Paing. Ikaw na lang ang magsabi kay Don Lauro ha. Sabihin mo sa kanya na mukhang alam ko na kung saan nakatira yung nagnakaw ng ginintuang itlog. Alam mo na kung saan, pre? Basta, saka ako nasasabihin sa'yo. Pinuntahan kita rito kasi makikisuyusan na ako na kapag wala pa ako mamayang gabi, ay pakibantayan mo muna si Gian. Kung maaari dito mo na siya patulugin sa bahay nyo. Yun lang ba? Walang problema, pare. Pero pare, mag-iingat ka sa gagawin mo na yan, ha? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng magnanakaw na yun. Hindi na siya uubra sa akin ngayon, pare. Sisiguraduhin ko na mababawi ko sa kanya ang ninakaw niya sa akin. Hindi na nagtagal doon si Esteban at nagsimula na siyang magpunta sa Santa Teresita. Ilang minuto siyang naglakad hanggang sa makalabas na siya ng kanilang baryo. Mula roon ay sumakay pa siya ng 2 jeep at isang tricycle bago siya nakarating sa Santa Teresita. Pagtapak ng mga paa ni Esteban sa Santa Teresita ay agad siyang nagtanong-tanong sa mga tao roon kung may kilala ba ang mga ito na matandang lalaki na may tungkod at palaging nakasuot ng sombrero. May ilan na itinurong matandang lalaki ang mga napagtanungan niya base sa description niya, pero nang makaharap niya ang mga itinuro sa kanya ay wala sa mga yon ang kanyang hinahanap. Hanggang sa inabot na siya ng hapon ay bigo pa rin siyang makita ang matandang nagnakaw ng ginintuang itlog. Nang makakita siya ng maliit na tindahan sa tapat ng talipapa ay bumili siya ng soft drinks at tinapay dahil nagugutom na siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko sasayangin ang pagpunta ko sa lugar na ito at hindi ako uuwi na hindi dala ang itlog na yon. Habang nakatambay si Esteban sa harapan ng tindahan ay napatingin siya sa may talipapa. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang isang matandang lalaki na bumibili ng gulay doon. Nakasuot yun ng sombrero at may hawak na tungkod. Sa isang kamay naman ay may bitbit itong bayong.
Hindi maaaring magkamali si Esteban. Yun ang matandang magdanakaw. Lalapitan na sana ni Esteban ang matandang lalaki, ngunit natigilan siya. Hindi ko siya pwedeng lapitan, lalo na't maraming tao. Baka sabihin niya sa mga tao na ako ang masama. Pasimpleng pinagmasdan ni Esteban ang matanda. Maya-maya pa ay umalis na yon at naglakad palayo. Lihim niya yung sinundan hanggang sa pumasok ang matanda sa isang kubo na malayo sa ibang kabahayan. Diyan ka pala nakatira, ha? Kung ganun, gagawin ko rin ang ginawa mo sa amin, tanda. Umalis muna si Esteban sa harapan ng bahay ng matandang lalaki. Bumalik siya sa tindahan at doon niya napagdesisyonang magpalipas ng oras. Naging matyaga si Esteban sa paghihintay ng tamang oras para kunin niya sa matandang lalaki ang ginintuang itlog. Kahit nagsarado na ang tindahan kung saan siya nakatambay, ay hindi pa rin siya umalis doon. Nang lumalim na ang gabi at wala ng tao ang nasa labas, ay saka naglakad si Esteban patungo sa bahay ng matandang lalaki. Pagdating niya sa harapan ng bahay, ay napansin niya na nakasindi pa ang ilaw sa loob nun. Kaya sigurado siya nagising pa ang matanda. Ngunit hindi na kayang maghintay pa ni Esteban. Masyado nang mahaba ang oras na nawala para hindi agad siya kumilos. Kaya naglakad na siya palapit sa kubo at nang nasa harapan na siya ng pinto ay kumatok siya ng 3 beses. Sinong nandyan? Magpapagamot ka ba? Bumalik ka na lang bukas at oras na ng aking pamamahinga. Hindi po ako magpapagamot. Magtatanong lang po sana ako kasi naliligaw ako. Napangiti si Esteban nang marinig niya na inaalis na ng matanda ang kandado ng pinto. May kaba siya, pero mas matindi ang pagnanais niyang mabawi ang ginintuang itlog. Sa pagbukas ng pinto ay nagulat ang matandang lalaki nang makita si Esteban. Isasarado sana nito ang pinto, ngunit agad na itinulak ni Esteban ng malakas ang pinto. Tinamaan sa noo ang matanda ng pinto at bahagya itong napaatras. Mabilis na pumasok si Esteban. Nahagip ng mata niya ang tungkod na nasa gilid ng pinto at nang akmang kukunin yun ng matanda, ay inunahan niya ito sa pagkuha ng tungkod. Base sa reaksyon mo, ay sigurado ako naaalala mo pa ako, tanda. Umalis ka na rito dahil kung hindi, ay sisigaw talaga ako. Sige, sumigaw ka, tanda, para malaman ng mga tao rito na magnanakaw ka. Nasaan na ang gininto ang itlog? Ilabas mo! Wala na rito ang hinahanap mo, kaya umalis ka na. Hindi ka lang magnanakaw, kundi nuknukan ka rin ng sinungaling. Sabihin mo kung nasaan ang gininto ang itlog. Kahit na anong piga ang gawin mo sa akin, ay hindi ko sasabihin. Napagtanto ni Esteban na hindi talaga sasabihin ng matanda kung nasaan ang kanyang hinahanap. Kaya kahit labag sa kalooban niya, ay hinampas niya ng tungkod ang ulo ng matanda. May awa siyang naramdaman, pero agad niyang inisip na nararapat lang yun dahil isa yung magnanakaw. Nang manghina ang matanda, ay naghanap ng lubid o tali si Esteban. May nakita siyang lubid sa likod ng pinto at ginamit niya yun upang itali ang paa at kamay ng matanda. Nang masiguro niya na hindi na yon makakawala, ay sinimulan niyang halugugin ang buong kubo nito. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Amang. Ako ang nagbaon noon sa likod ng bahay mo. Babalikan ko sana yon, pero nalaman kong hinukay mo ang gininto ang itlog. Naisip ko na mas makabubuti kung ikaw muna ang magtatago noon, dahil alam ng aswang na gustong makuha ang itlog na ako ang nangangalaga sa gininto ang itlog ng dragon, upang kahit malaman niya kung nasan ako, ay hindi pa rin niya makukuha ang itlog. Ano sabi mo, tatang? Aswang?
Gininto ang itlog ng dragon. Tama ang iyong narinig. Yun ay isang ginintuang itlog ng dragon na kailangan kong maibalik sa isang bundok dahil dun yun nararapat. Nais yung makuha sa akin ng aswang na nasa inyong baryo dahil magiging immortal siya sa sandaling mapasa kamay niya ang bagay na yon. Nang malaman ko na ibibenta mo yon kay Lauro, ay nagdesisyon na akong kunin sa'yo ang ginintuang itlog ng dragon upang maiwasang mapunta yon sa maling kamay. Ibig mong sabihin kilala mo si Don Lauro? Bakit mo siya kilala, Tatang? Oo, kilala ko siya. Siya ang aswang na aking tinutukoy. Si Lauro ang aswang na matagal nang namemerwisyo sa baryo nyo. Natigilan si Esteban sa kanyang narinig sa matandang lalaki. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng napakalamig na tubig ng sandaling yun. Ngunit agad siyang umiling. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka talagang matanda ka. Ginugulo mo lang ang utak ko Bakit kasi hindi mo nalang sabihin kung nasaan ang hinahanap ko para matapos na tayo rito? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Matagal nang pinangangalagaan ng aking pamilya ang ginintuang itlog ng dragon na yon laban kay Lauro. Kailangan kong madala yon sa isang kuweba, sa isang bundok. Dahil doon ay hindi na yun makukuha ng kahit na sinong aswang. May proteksyon ang kuwebang yun sa mga aswang na gaya ni Lauro. Noong gabi na ibinaon ko yun sa likod ng bahay mo, ay hinahabol ako ni Lauro. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na lang akong gawin ang dapat kong gawin. Matagal kong inalama at hinanap kung saan ang lugar ng pagdadalan ko ng ginintuang itlog ng dragon. At huwag ka nang maging dahilan para mabigo ako sa aking misyon. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, tanda. Dahil lahat ng salitang lumalabas sa bibig mo ay hindi ko papaniwalaan. Sinungaling ka Napakagaling mong gumawa ng kwento. Ipinagpatuloy ni Esteban ang kanyang paghahalughog hanggang sa nakita niya ang isang bayong na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ang bayong at pagtingin niya sa loob nun ay naroon. Nakita niya ang ginintuang itlog. Sa wakas, nakita na rin kita. Maibibigay na rin kita kay Don Lauro at magbabago na ang buhay namin ng anak ko. Makinig ka sa akin. Magsisisi ka kapag ibinigay mo yan kay Lauro. Kapag napunta sa kanya ang ginintuang itlog ng dragon, hindi lang siya magiging immortal, mas magiging malakas din siya at magre-resulta yon ng mas maraming kamatayan, hindi lang sa baryo nyo, kundi sa iba pang mga lugar. Nakuha ko na ang kailangan ko, tanda. Pasensya ka na kung kailangan kitang saktan. Kailangan ko lang gawin ito dahil nakasalalay ang magandang buhay ng anak ko. Pasensya na rin kung hindi kita papakawalan sa pagkakatali mo. Sumigaw ka na lang at tumingi ng tulong sa mga kapitbahay mo. Lakasan mo ang pagsigaw mo dahil mukhang malayo itong bahay mo sa ibang bahay na narito. Sandali lang. Makinig ka sa akin. Huwag mong ibibigay ang ginintuang itlog ng dragon kay Lauro. Magsisisi ka kapag ginawa mo yan. Paniwalaan mo ko. Huwag mong ibibigay sa kanya ang itlog na yan. Hindi na pinakinggan ni Esteban ang sinabi ng matandang lalaki. Lumabas na siya ng kubo, bitbit ang bayong. Malalaki at mabilis ang kanyang pagakbang. Punong-puno ng kasiyahan ng kanyang puso sapagkat nabawi na niya ang ginintuang itlog na magiging tulay upang guminhawa ang buhay nila ng anak niya na si Gian. Nagawa pang makahabol ni Esteban sa huling biyahe ng jeep. Halos maghahating gabi na nang makarating siya sa kanilang baryo. Naisip niya na mas makabubuti kung ibibigay na niya kagad kay Don Lauro ang ginintuang itlog. Kaya nagdesisyon siya na magtungo na sa mansyon nito. Sigurado siya na kung sakaling tulog na si Don Lauro ay hindi yun magagalit kahit
magising ito dahil alam niya na importante ang bagay na ipinunta niya roon. Dahil kilala na ni Esteban ang gwardiya sa asyenda, ay hinayaan siya nitong makapasok. Dumiretso siya sa mansyon. Ngunit habang papalapit siya roon, ay nakita niya si Don Lauro na lumabas ng bahay nito. Mabilis yun naglakad patungo sa likod na bahagi ng mansyon. Tatawagin sana ni Esteban si Don Lauro, ngunit nawala yun sa kanyang paningin. Sinundan na lang niya yon, ngunit nang paliko na siya sa likod ng bahay, ay napatago siya sa isang puno nang makita niya ang kakaibang nangyayari kay Don Lauro. Unti-unting nagbabago ang anyo ng mayamang lalaki. Tinubuan ito ng makapal na balahibo sa buong katawan. Matapos yun ay humaba din ang mga kuko nito at naging matutulis na animoy matatalim na kutsilyo. Maging ang mga ngipin nito ay naging matutulis na animoy lagari. Naging mabalasik ang muka ni Don Lauro at sa isang iglap ay nag-anyong halimaw ito. Napatda si Esteban. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kung ganon, totoo ang sinabi ng matanda. Aswang nga si Don Lauro. Nagkaroon ng matinding kagustuhan si Esteban na makaalis na roon. Sigurado siya na sa sandaling makita siya ng aswang na si Don Lauro, ay yun na ang magiging katapusan niya. Napagtanto niya na maaaring may katotohanan din ang sinabi ng matanda na kaya nais makuha ni Don Lauro ang ginintoang itlog ng dragon ay upang maging immortal ito. Halos pigilan ni Esteban ang kanyang paghinga. Nagdasal siya na sana ay umalis na ang aswang upang makaalis na rin siya. Hanggang sa biglang lumingon ng aswang sa punong pinagtataguan ni Esteban. Alam kong may tao dyan. Lumabas ka at magpakita ka sa akin. O baka gusto mong ako pa ang lumapit sa'yo. Sa takot ni Esteban ay lumabas na siya sa likod ng puno. Esteban, ikaw, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Don Lauro, hindi ko sinasadyang makita ang hindi ko dapat makita. Pakiusap, huwag niyo ho akong papatayin. Nangangako po ko na hindi ko sasabihin sa kahit na sino ang aking nalaman. At paano ko makakasiguro na gagawin mo ang iyong sinabi? Sandali, ano yan dala mo? Ano ang laman ng bayong na hawak mo? Wala ho, Don Lauro. Mga gulay lang. Ngunit hindi gulay ang naamoy ko, kundi ang aking matagal nang hinahanap, ang ginituang itlog ng dragon. Hindi mo to makukuha. Alam ko na ang katotohanan. Alam kong kaya mo gustong makuha ito ay upang maging immortal ka at mas lalo kang lumakas. Tama ka, Esteban. Kaya akin ang ginituang itlog ng dragon. Lumapit ka sa akin at ibigay mo na yan. Hindi ako papayag na mapunta sa ito. Mas lalo lang dadami ang magiging biktima mo. Kung ganun, ay ako na lang ang kukuha yan mula sa'yo. Nagsimulang maglakad si Don Lauro palapit kay Esteban. Napaatras si Esteban sa kanyang kinatatayuan. Sigurado siya na kapag hindi pa siya tumakbo ng sandaling yun, ay papatayin talaga siya ni Don Lauro. Kaya bago pa tuluyang makalapit ang aswang sa kanya, ay mabilis siyang tumakbo. Nang lumabas siya ng gate, ay nagtaka pa ang gwardya kung bakit siya nagmamadali. Patuloy na tumakbo nang mabilis si Esteban. Lumingon siya sa likod at hindi na niya nakita ang aswang. Ganun pa man, pakiramdam niya ay nakasunod pa rin yun sa kanya, kaya hindi siya huminto. Dumiretso siya sa bahay ni Paeng dahil alam niyang naroon ang kanyang anak. Halos gibain na niya ang pinto ng bahay ni Paeng nang katukin niya yon. Paeng!
Paring Paeng! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo, pare! Hindi nagtagal ay binuksan ng pupungas-pungas na si Paeng ang pinto. Halatang nagising ito dahil sa malakas na pagkatok ni Esteban. Ano ba pare? Grabe ka naman mambulahaw. Sige yan, pare. Nasaan sige yan? Wala siya rito. Nandun siya sa bahay nyo. Ano? Hindi ba sabi ko dito mo muna siya patulugin? Oo nga ayaw ng anak mo matulog dito Ang sabi niya doon na lang daw siya matutulog sa bahay nyo. Kasi hihintayin ka raw niya. Yun ang gusto niya kaya hinayaan ko na lang. Teka nga, bakit ba tarantang-taranta ka? Parang hinahabol ka ng aswang Tama ka. Hinahabol talaga ako ng aswang. Si Don Lauro, siya ang aswang, pare. Siya ang aswang na matagal na pumapatay ng mga tao dito sa baryo natin. Ano pare? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Baka may makarinig sa'yo at paniwalaan ka. Sige ka, baka idemanda ka pa ni Don Lauro nang dahil sa paninirang puri. Pare, ano ka ba? Nagsasabi ako ng totoo. Aswang talaga si Don Lauro. Siya ang humahabol sa akin kasi nakita ko na nagbagong anyo siya. Naging aswang talaga siya, pare. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Kung hinahabol ka niya, nasan siya pare? Napamaang si Esteban sa tanong ni Paeng. Labis ang kabang lumukob sa kanya nang isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Sige yan, pare. Mag-isa lang siya sa bahay, di ba? Oo nga, yun ang sinabi ko sa'yo kanina Paeng, pumunta ka sa bahay ni Kapitan. Sabihin mo na tawagin niya ang mga tanod at pumunta sila sa bahay ko. Bilisan mo. Kailangan kong puntahan si Gian dahil baka doon nagpunta si Don Lauro. Bilisan mo, pare! Hindi na hinintay ni Esteban na makapagsalita pa si Paeng at mabilis na siyang tumakbo papunta sa bahay nila. Habang tumatakbo ay panay ang dasal niya na sana ay ligtas ang kanyang anak. Nang natanaw na niya ang bahay nila ay mas lalong tumindi ang takot niya nang makita niyang nakabukas ang pinto nun. Mas lalong binilisan ni Esteban ang pagtakbo. Papasok na sana siya pero biglang lumabas ang aswang na si Don Lauro habang hawak ang kanyang anak na umiiyak. Tatay! Tulungan niyo po ako, tatay! Tulungan niyo po ako, papatayin po ako ng aswang na to! Hayop ka, Don Lauro. Pakawalan mo ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi siya masasaktan kung ibibigay mo ang gusto ko. Oo na, sige na. Ibibigay ko na sa iyo ang ginitong itlog. Basta pakawalan mo lang ang anak ko. Tatay, natatakot po ako! Tulungan niyo po ako, ang pangit po ng aswang na to! Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa iyo. Naiinip na ako, Esteban. Akin na ang ginitong itlog ng dragon. Ahakbang na sana si Esteban palapit sa aswang nang biglang dumating si Paeng kasama ang kapitan at mga tanod ng kanilang baryo. Nang hilakbot ang mga yun nang makita ang aswang na hawak si Gian. Kapitan! Ayun po yung aswang! Si Don Lauro po yan! Walang hiya ka, Esteban. Ibinunyag mo na pala sa lahat na isa kong aswang. Kung ganon, mas papahirapan kita. Magkita tayo bukas ng gabi sa talon sa gitna ng gubat. Ikaw lang ang pupunta ron dahil agad kong papatayin ang anak mo kapag nalaman kong nagsama ka ng iba. Dalin mo ang bagay na alam mong kailangan ko upang mailigtas mo ang iyong anak. Parang awa mo na, Don Lauro. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ko sa iyo. Heto na ang itlog. Hindi pinakinggan ni Don Lauro ang pagsamo ni Esteban. Mabilis yun tumakbo papunta sa likod ng bahay habang buhat ang kanyang anak na si Gian. Sinundan ni Esteban si Don Lauro, ngunit pagdating niya sa likod ng bahay ay wala na ito roon. Parang bula na naglaho. Nanghihina at umiiyak na napaluhod sa lupa si Esteban. Sising-sisi sa kanyang mga naging desisyon. Don Lauro, ibalik mo ang anak ko, hayop ka. Huwag mong sasaktan ang anak ko dahil sisiguraduhin ko sa'yo na papatayin kita.
Sumunod na rin doon sina Paeng at ang mga tanod kasama ang kapitan. Ginalugad ng mga tanod ang makapal na talayban na nasa likod ng bahay ni Esteban. Ngunit bigo ang mga yon na makita ang aswang na si Don Lauro at si Gian. Hindi umalis si Paeng sa tabi ni Esteban. Wala itong tigil sa paghaplos sa likod ng kumpari niya upang pakalmahin siya sa paghagulgol. Ngunit alam ni Esteban na walang kahit anong bagay ang makakapagpakalma sa kanya, lalo na't alam niya na nasa matinding panganib ang kanyang nag-iisang anak. Umaga na, ngunit gising na gising pa rin si Esteban. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay habang nasa tabi niya si Paeng. Magdamag siya nitong sinamahan at hindi siya nito iniwanan. Ipinaalam na rin niya sa kanyang kaibigan ang totoong dahilan kung bakit nais ni Don Lauro na makuha ang ginintuang itlog ng dragon upang maunawaan nito ang nangyayari. Kumusta na kaya ang anak ko, pare? Sana'y hindi siya sinaktan ni Don Lauro. Magdasal na lang tayo. Naayos lang si Gian, pare. May awa ang Diyos. Kung alam ko lang na mangyayari to, pare, hindi ko na sana hinukay ang itlog na yun. Kasalanan ko to, pare. Kasalanan ko kung bakit nanganganib ang buhay ngayon ni Gian. Napakawalang kwenta kong ama, pare. Hindi ko man lang siya nagawang ipagtanggol at protektahan. Kasalanan ko to. Huwag ka magsalita ng ganyan, pare. Wala kang kasalanan sa nangyayari ngayon. Hindi mo naman to kagustuhan eh. Kung ako ang tatanungin, napakaswerte ni Gian na may tatay siyang kagaya mo. Kasi gagawin mo ang lahat para lang maging maganda ang buhay niya. Kung meron man dapat sisihin ay walang iba, kundi ang hayop na si Don Lauro na yun. Lahat tayo nalinlang niya. Walang yang yun. Siya lang pala ang aswang na matagal nang pumapatay dito sa atin. Salot siya. Ang dapat sa kanya mamatay din. Kahit nga ako, pare, hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Pare, sana talaga ligtas si Gian. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala siya sa akin. Pero pare, ano pala ang plano mo? Makikipagkita ka ba kay Don Lauro mamayang gabi? Oo, pare. Hindi pwedeng hindi ako makipagkita sa kanya. Delikado ang anak ko, pare. Pero hindi ba magiging immortal at mas malakas ang aswang na yon kapag nakuha niya yung itlog na yun sa'yo? Wala na akong pakialam sa bagay na yun, pare. Ang gusto ko ay mabawi ko ang anak ko. Maya-maya pa ay tinapik ni Paeng sa balikat ang kumpare niya na si Esteban. Oo nga pala, pare. Uuwi na muna ako sa amin ha. At baka mabungangaan pa ako ng misis ko eh. Babalik din ako mamaya rito. Sige, pare. Maraming salamat sa tulong mo. Nang nakaalis na si Paeng, ay muling napaluha si Esteban. Kahit alam niya na wala siyang kasalanan sa nangyari, ay hindi pa rin niya naiwasang sisihin ang kanyang sarili. Hindi niya kayang kumalma hanggat alam niya na nasa kamay ng isang aswang sigian at posibleng mamatay. Makalipas ang ilang sandali, ay napatayo si Esteban nang makita niyang palapit ang matandang lalaki na nagnakaw sa kanya ng ginintuang itlog. Nagpakilala ang matanda sa pangalang Nicanor. Ipinakilala na rin dito ni Esteban ang kanyang sarili. Anito, mabuti na lang at may mga nakarinig sa pagsigaw nito kaya nagawa nitong makawala mula sa pagkakatali. Nasaan na ang ginintuang itlog ng dragon, Esteban? Nasaan na? Wag ho kayo mag-alala, Tatang. Nasa akin pa rin po ang ginintuang itlog ng dragon. Pero ibibigay ko na po sana yung kagabi kay Don Lauro. Mabuti na lang. Nakita ko na nag-anyong aswang siya. Doon ko na pagtanto na totoo lahat ng sinabi niyo sa akin. Mabuti na lang at hindi mo yun naibigay sa kanya. Pero Tatang, ang problema, hawak ngayon ni Don Lauro ang anak ko. Ang gusto niya ay ibigay ko sa kanya ang ginintuang itlog ng dragon
kapalit ng buhay ng aking anak. Huwag mong hahayaan na mapunta sa aswang na yun ang gusto niya. Ipapaalala ko lang sa iyo, Esteban, na sa oras na makuha niyang ginintuang itlog ng dragon, ay magiging immortal siya at mas lalo siyang lalakas. Magdudulot yun ng mas maraming kamatayan ng mga tao. At alam kong ayaw mo yung mangyari. Anak ko na ho ang pinag-uusapan dito. Kahit ikaw, Mang Nicanor, kung anak mo nasa ganitong sitwasyon, ay sigurado ako na lahat ng paraan ay gagawin mo para lamang mailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Naiintindihan kita, Esteban. Ngunit mas makakabuti kung magkakaroon tayo ng konkretong plano upang mailigtas ang anak mo at tuluyan na nating mapatay ang hayop na aswang na yon na si Don Lauro. Dahil mailigtas mo man ang anak mo, pero kung mapupunta naman sa kanya ang ginintuang itlog ng dragon, hindi lang ang mga tao sa baryong ito ang manganganib, kundi maaari ka rin niyang balikan at ang anak mo. Napagtanto ni Esteban na may punto ang sinabing yun ng matandang lalaki na si Mang Nicanor. Hanggang sa pakiramdam niya ay nawala ang ulap na nakabalot sa utak niya. Isinantabi niya muna ang kanyang emosyon at naisip niya na kailangan niyang pakinggan kung ano ang nais gawin ni Mang Nicanor. Kung ganun, Tatang, anong planong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Kung magagawa natin ng maayos at tama ang plano ko, ay maililigtas natin ang iyong anak at mapapatay natin si Don Lauro. Nakinig si Esteban sa inilatag na plano ni Mang Nicanor. Matapos nilang mag-usap sa kung ano ang gagawin nila, ay mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Esteban na mailigtas ang kanyang pinakamamahal na anak na si Gian mula sa aswang na si Don Lauro. Alam niyang delikado ang gagawin nila, ngunit wala na siyang pakialam dahil isa siyang ama na handang ilagay sa panganib ang sarili niyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ng maglakad si Esteban papasok sa gubat kung saan sila magkikita ni Don Lauro. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa bayong nabitbit niya. Hindi nagtagal ay narating na rin niya sa wakas ang talon kung saan sila magkikita ng aswang na si Don Lauro. Tanging ang lagaslas ng tubig sa talon ang naririnig niya. Don Lauro, narito na ako. Magpakita ka sa akin. Dala ko na ang gusto mo na ginintuang itlog ng dragon. Magpakita ka! Ilabas mo ang anak ko! Mula sa itaas ng talon ay lumitaw doon si Don Lauro na nasa anyo na ng aswang. Hawak nito si Gian na bakas ang labis na takot sa muka. Mabuti naman at dumating ka. Pero teka lang, tumupad ka ba sa ating usapan? Ipapaalala ko lang sa'yo na kapag nalaman ko na nagsama ka ng ibang tao rito, ay papatayin ko kagad ang anak mo. Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ng anak ko. Kaya huwag kang mag-alala. Wala akong kasama, Don Lauro. Mag-isa lang ako nagpunta rito. Nasaan ang anak ko? Siguraduhin mo lang. Ngayon, magpunta ka rito at ibigay mo sa akin ang ginintuang itlog ng dragon. Walang pagdadalawang isip na tinahak ni Esteban ang daan papunta sa itaas ng talon. Nang makarating siya ron, ay huminto siya ng ilan di pa ang layo kina Don Lauro at sa anak niyang si Gian. Tatay! Tulungan niyo po ako! Ayoko na po sa pangit na aswang na to! Tay, natatakot na po ako sa kanya! Manahimik kang bata ka. Baka gusto mong ipakita ko sa'yo kung ano ang kayang gawin ng tinatawag mong pangit na aswang. Huwag kang mag-alala, anak. Ililigtas kita sa kanya.
makakauwi rin tayong dalawa sa bahay. Tama na ang drama. Akin ang hinihingi ko sa iyo, Esteban. Ibigay mo na sa akin. Pakawalan mo muna ang anak ko. At saka ko ibibigay ang gusto mo, Don Lauro. Hindi ikaw ang masusunod dito, kundi ako. Lumapit ka at iabot mo sa akin ang bayong. Paano ako makakasiguro? Natutupad ka sa usapan natin. Wala kang pagpipilian, kundi ang magtiwala sa aking mga sinasabi, Esteban. Kailangan ko munang makuha ang ginituang itlog ng dragon bago mo makuha ang iyong anak. Bilisan mo, dahil mabilis akong mainip. At pag nainip ako, papatayin ko na lang tong anak mo at ako na mismo ang kukuha sa'yo ng bayong na yan. Umiim ang bagang ni Esteban at saka siya nagdesisyon na lumapit na kay Don Lauro. Maingat ang bawat takbang niya dahil isang maling tapak niya ay maaari siyang madulas at mahulog mula sa kinaroroonan nila. Nagtama ang mga mata nila ni Esteban at Gian. Gamit ang mga mata ay nag-usap sila at umasa si Esteban na nakuha ng anak niyang si Gian ang gusto niyang iparating. Nang nasa harapan na si Esteban ni Don Lauro, ay inilahad ni Don Lauro ang isang kamay nito. Kaya isang kamay na lang nito ang nakahawak kay Gian. Akin na ang bayong at umasa ka na kagad kong papakawala ng anak mo. Akin na yan. Unti-unting inabot ni Esteban ang bayong kay Don Lauro, ngunit imbis na ibigay yun sa aswang, ay ubod lakas niyang hinampas sa gilid ng ulo ang aswang ng bayong na hindi gininto ang itlog ang laman, kundi isang malaki at matigas na bato. Malakas na napasigaw si Don Lauro at napahawak ito sa ulo nito, kaya nabitiwan nito si Gian. Agad na tumakbo si Gian palapit kay Esteban. Walang hiya ka! Pagsisisihan mo itong ginawa mo! Nang susugod na si Don Lauro, ay muling inihampas ni Esteban ang bayong na may lamang bato sa ulo ng aswang at malakas niya yung sinipa sa tiyan. Nahulog si Don Lauro mula sa itaas at bumagsak yon sa tubig sa ibaba. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Esteban at hinila na niya si Gian pababa sa kinaroroonan nila. Sa gilid ng mga mata ni Esteban ay nakita niya ang paglitaw ni Don Lauro mula sa tubig. Buhay pa rin ang aswang, ngunit duguan na ang ulo nito. Sa tingin mo ba ay matatakasan niyo ko? Papatayin kita, Esteban, at uunahin ko ang anak mo para masaksiyan mo kung paano ko pagpira-pirasuhin ang kanyang katawan. Nagsimula ng maglakad si Don Lauro patungo sa gilid ng talon, habang sina Esteban at Gian naman ay tuluyan ng nakarating sa ibaba. Huminto sila at hindi inalis ni Esteban ang mata niya kay Don Lauro. Tay, ano pong ginagawa natin dito? Tara na po! Tumakas na po tayo! Andiyan na po yung aswang! Walang silbi ang pagtakbo natin palayo sa aswang na yan, anak. Mabilis siyang kumilos, kaya maaabutan pa rin niya tayo. Ano pong gagawin natin, Tay? Hayaan na lang po ba nating patayin niya tayo? Ganyan nga, Esteban. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo at ng anak mo sa aking mga kamay. Dahil ibigay mo man o hindi sa akin ang ginintuang itlog ng dragon, ay papatayin ko pa rin naman kayong dalawa. Nakarating na sa gilid ng talon si Don Lauro. Akmang aahon na ito mula roon nang biglang dumating ang matandang si Mang Nicanor at tumayo ito sa harap mismo ni Don Lauro. Hindi maaari, Nicanor! Sa wakas, nagkaroon na rin ako ng pagkakataon upang wakasan ang buhay mo, Lauro. Napakatagal na panahon na tinutugis mo ko dahil sa ginintuang itlog ng dragon. Ngayon naman, makakapagpahinga na ako mula sa kasakiman mo sa kapangyarihan. Mula sa tungkod ni Mang Nicanor ay hinugot nito ang isang manipis na espada
Walang pagdadalawang isip na ginilitan ni Mang Nicanor sa leeg ang aswang na si Don Lauro. Matapos yun ay itinarak nito ang espada sa noo ng aswang at lumagpas yun sa likod ng ulo nito. Hindi na nakaporma si Don Lauro sa bilis ng galaw ni Mang Nicanor. Muling bumagsak sa tubig ang aswang at sa pagkakataong yun ay wala na itong buhay. Inanod na ng rumaragas ang tubig ang katawan ni Don Lauro hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. Nang sandaling yun ay nawala na ang tinik sa dibdib ni Esteban dahil nagtagumpay sila ni Nicanor sa kanilang plano. Naluluwa namang niyakap ni Esteban si Gian. Anak, sinaktan ka ba ng aswang na yun? Hindi naman po, Tay. Pero palagi niya po akong tinatakot. Napapatayin daw po niya ako. Hindi mo na ngayon kailangan matakot, anak. Wala na ang aswang. Hindi na niya tayo masasaktan. Nakangiting lumapit si Nicanor sa mag-ama. Masaya nitong pinanood ang muling pagsasama nina Esteban at Gian. Matapos yakapin si Gian, ay humarap si Esteban kay Nicanor. Maraming salamat po, Mang Nicanor. Kung hindi ako naniwala sa plano nyo, ay baka hindi ko na nakasama ang aking anak. Patawarin nyo rin po ako kung sinaktan ko kayo para lang makuha ko sa inyo ang ginintuang itlog ng dragon. Wala na yun sa akin, Esteban. Naisip ko rin na kailangan mangyari ang mga nangyari dahil yun ang paraan ng nasa itaas para tuluyan na nating mabigyan ng tuldok ang kasamaan ni Lauro. At dahil wala na si Lauro, maaari na kayong mabuhay ng tahimik at nang walang takot. Ngumiti si Esteban. Tama si Mang Nicanor. Wala na silang aswang nakatatakutan dahil patay na si Don Lauro. Hindi na rin sila nanatili ng matagal doon at nagsimula na silang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Dala ang napakagandang balita na patay na ang aswang na nagdudulot ng kamatayan at takot sa lahat sa napakahabang panahon. Ipinagkatiwala ni Esteban ang ginintuang itlog ng dragon kay Mang Nicanor. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Mang Nicanor sa bahay ni Esteban upang ipaalam na nagawa na nitong dalhin ang ginintuang itlog ng dragon sa isang lugar kung saan walang kahit na sinong aswang ang makakakuha nito roon. Simula noon ay naging tahimik na ang baryo ni Esteban. Nagagawa na nilang matulog sa gabi nang hindi natatakot. Nakahanap ng bagong trabaho si Esteban sa bayan at patuloy siyang naging isang mabuting ama kay Gian. Walang araw na hindi niya ipinaramdam sa kanyang anak ang pagmamahal niya rito. At nangako siya sa kanyang sarili at sa kanyang namayapang asawa na gagawin niya ang lahat kahit ialay pa niya ang sarili niyang buhay para lang protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Laban sa lahat ng kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang na katulad ni Don Lauro. At naniniwala rin siya na hanggang meron silang pananampalataya sa Panginoong Diyos at laging nangingibabaw ang pagmamahalan sa kanila ng kanyang anak, ay walang puwersa ng kadiliman ang magpapahiwalay sa kanila.